May nagtanong sa akin, Sir Rai, good morning po. Ask ko lang po kung pwede po ba akong matanggal sa trabaho dahil tatawagan daw nila ang aking company para kipitin ako. Well, ang sagot ko po dyan hindi ho nila po pwedeng gawin yun. Dahil ho dito sa Pilipinas, meron ho tayong batas para dyan. Yung pong Republic Act 10173 or mas kilala po bilang Data Privacy Act of 2012. Pinoprotektahan po nito ang ating privacy. So, walang impormasyon ang po pwedeng i-leak o sabihin no ng isang kumpanya o sino mang individual laban sa iyo. So, hindi po pwede na tatawag siya dun sa trabaho nyo tapos sasabihin na meron kayong utang sa kanilang bawal na bawal ho yun. Kung pwede nyo ho silang iangal or i-complain sa National Privacy Commission at SEC. So, ang gawin nyo lang po is ipunin nyo lahat ng inyong ebidensya tapos mag-complain ho kayo. Ano po? Most probably ito, OLA yan. Kasi wala namang alam sa paniningil yung mga yan eh. Kung sa paniningil, wala silang alam, dilan sa batas. Hindi nila alam yung mga batas na ganyan. So, tinatakot lang ho kayo niyan. No? It's kumbaga, ano yan, harassment yung ginagawa nila na yan para mapilit kayong magbayad. Ano po. Kung ito ho, traditional lending, financing, or bangko, well, kausapin niyo po maigi. No, tawagan nyo mismo yung kanilang customer service, makipag-ugnayan kayo sa kanila, no, at manghingi kayo ng payment option o nababagay sa inyo sa kalagayan nyo ngayon, no. Restructure nyo po yung inyong account, no, kung meron silang available na restructure. Pero most definitely meron po silang mga payment options, no. Ngayon kung ito naman po yung OLA, tinatakot lang kayo nito, di ba? Kasi kalimitan ng mga OLA ganyan eh. Yung mga online lending apps, yan, style nila yan, tatakutin ka, no. O kung sa inyo, kung OLA to, ipunin nyo ho yung pera, no, nararapat nyo ibayad sa kanya. Kasi may mga tanong ho ako nare-receive na po pwede raw bang mag-partial sa OLA. Base ho kasi sa aking pagsasaliksik, no, yung mga OLA ho kasi hindi pumapayag talaga na magpa-partial. Ang nangyayari is napupunta yata dun sa parang sinasabi nilang extension ba yon o parang prolong ganun, no. So pagka hindi yata nila doon ipinapasok. So hindi pumapasok doon sa principal. So ang gawin po ninyo is ganito. Ipunin nyo lang ho, no? For example, nakahiram ho kayo ng 5,000, tapos basahin nyo ho yung inyong kontrata, no? Doon po ba sa 5,000 magkano yung interest? Let's say ang naging kung magiging for the sake of argument po, no, yung 5,000 naging 6,000. So bayaran nyo po yung 6,000. Yung the rest na natira na penalty, wag niyo na ho sigurong bayaran. No, at least ho, no, sa inyo, nabayaran niyo yung utang niyo talaga sa kanila. Yung penalty, tabi niyo na 'yon, wag niyo nang anuhin, no? Kasi kung ano 'yan, kung talagang i-contest nila 'yan, no? At mapupunta 'yan sa husgado, i-waive yan definitely kasi sabi nga ho sa korte pagka sobra-sobra na hindi na ho tama. So i-waive din ng so hindi rin ho nila yan. Hindi rin nila pababayaran sa inyo. So kaya ho ako lagi kong pagka ho meron ho akong kakilala na lumalapit sa akin, no, tungkol sa OLA, lagi kong pinahinihingi ko ho sa kanila yung yung kontrata na ini-email sa kanila, no. So pag nabasa ko ron, kunwari ang na-approve sa kanang ang na-approve 5,000. Tapos may interest na let's say 1,000 for the sake of argument. So 6,000. Sabi ko, bayaran mo na lang pare yung 6,000. Tapos itabi niyo ho yung inyong resibo para po pag dumating yung panahon na na may tatawag ba sa inyo, pakita niyo ho sa kanilang may resibo kayo. Kasi ang payment channel ho yata nila is 7-Eleven, no? Sa 7-Eleven ho kasi nabubura yung resibo niyan eh. So ang gawin niyo po, i-photocopy niyo.
yung ano, resibo, no? Tapos tago nyo. Tapos kung nagbayad naman ho kayo ng sa GCash, no? I-screenshot nyo. Tapos pa-print nyo. Tapos tabi nyo. Para ho meron kayong proof, no? Na bayad na kayo, no? Kasi ano, iba ho yung ano eh. Kahit papano, nabayaran nyo yung inyong obligasyon, no? Ako, lagi kong sasabihin yan. Kasi nga, kolektor ako, no? Bayaran nyo. Kasi napakinabangan nyo ho yung pera eh, no? Pinahiram kayo. O sige, nandun na ako. Binawasan ng ano, ng processing fee, no? Normal naman ho yung ano eh, sa kalakaran ng lending, financing at bangko, may processing fee. Kaya lang nga ho, yung sa mga OLA kasi sobrang laki, no? So, ano yun no eh, napakinabangan nyo naman ho yung pera eh. Kumbaga, nagamit nyo naman kung saan nyo dapat gamitin. So, bayaran nyo na lang po, no? Ang wag nyo na lang bayaran is yung penalty na pagkalaki-laki. Kumbaga, hindi nyo na magiging konsensya yun, no? Hindi nyo na siya dadalhin. At least, sa isipin nyo, one less worry, no? Wala kayong dadalhin na mayroon kayong utang, 'di ba? Kasi nasa batas 'yan. Pag mayroon ho kayong utang, kailangan bayaran. Eh po ba? At ang kaakibat naman nun, siyempre, ang sinasabi rin sa ating sa ating batas, walang nakukulong sa utang, no? Not unless po na sasamahan nyo ng panloloko tsaka ng ang pandaraya o pagpapatalbog ng cheque, ayun, mayroong criminal liability na po yun. So, may kulong yun. I hope po nasagot ko yung inyong katanungan at magpapasalamat na rin po ako, no, ng marami sa inyong pagtangkilik, no, sa aking pong mga ina-upload na videos, no. Maraming salamat po, no, sa inyong pagsubaybay. I hope po mabisita nyo rin po yung aking ibang mga social media accounts, no, para po ma-reach natin yung iba pang mga kababayan natin na nangangailangan ng kahit papano konting paglilinaw, no, sa larangan ng utang at paniningil, no. So tulungan nyo po ako na ma-reach sila, no. Hanggang sa muli po. Yun lang.